Filipino ang wikang pambansa ng mga Pilipino. Nararapat nating ipagmalaki at pahalagahan. Huwag ikahiya saan man makarating. Napakahalaga ng wika sa ating buhay. Ang wikang Filipino na nagbigay sa atin ng lakas at nagsilbing kayamanan ng ating bansa. Ang wikang Filipino na ipinaglaban ng ating mga ninuno upang bansa natin ay maging malaya, dugot pawis binuwis para makamtan kalayaang minimithi. Bilang isang kabataan, ako ay magiging ilaw at lakas upang mas lalong paigtingin at maging matatag sa pagpapayabong ng ating wika. Ikaw, bilang isang mamamayang Pilipino, alam mo ba na ang ating wika ay sumasagisag ng ating kalayaan mula sa mga dayuhan? Ito ang pundasyon ng ating bansa na nagpapatunay na ito ay sariling atin. Ang wikang Pilipino ay hindi lamang basta instrumento sa pakikipagkomunikasyon. Ito rin ang sumasalamin sa ating bansa. Saan man tayo magpunta at saan man lugar tayo dalhin ng panahon, marapat nating ipagmalaki at huwag kalimutan ang wikang Pilipino. Ay napakahalaga ng wika sa atin bilang Pilipino. Dahil yung wika ay hindi ka masasabing Pilipino kung hindi mo pinahahalagaan ng wika mo. Dahil ito ay ginagamit natin sa sa pakikipagtalakayan, sa pakikipag-usap natin sa tao, at maging sa pagtatrabaho natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Aba, ay kung walang wika, ay walang boses. Ganon ang sa atin. Yung puro mong lang tayo, sinyasan. Kaya talagang napakahalaga ng wika natin na magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. So, bilang isang Pilipino, para sa akin, ay kailangan natin pahalagan ang ating wika. Sabi nga ni Jose Rizal, kung hindi nagpapahalaga sa sariling wika, ay higit pa sa mabahong isda at malansa. Diba? So, kaya talagang kailangan natin pahalagan ang wika natin bilang isang Pilipino para papatunayan natin tayo isang Pilipino. Ang wika dahil ito ang nagbibigay daan upang tayo magkaintindihan at magkaunawaan. Ngunit sa paglaon ng panahon, unti-unting natatabunan ang kahalagahan ng wikang Filipino. Isang katunayan dito ang pagpapatupad ng CHED Memorandum Order No. 20, Series of 2013, pagbabago sa General Education Curriculum or GEC na nagtatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Tinututulan ngayon ng ilang grupo at mismong mga propesor ang pagtanggal sa Filipino bilang bahagi ng General Education o GE subject sa kolehiyo. Sa bisa kasi ng isang kautusan ng CHED o ng Commission on Higher Education, hindi na obligado ang mga kolehiyo na ituro ang Filipino simula sa 2016. Si Steve Dailisan on assignment. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa malansang isda. Yan ang turo sa atin ng ating pambansang bayani. Kaya mula nang magkamuwang hanggang tumapak sa kolehiyo, tuloy-tuloy ang pagginang ng ating kaalaman sa pambansang wika. Si David San Juan, propesor ng Filipino sa kolehiyo, sa kanyang karanasan, pinag-aralan man mula elementary hanggang high school pero pagdating sa kolehiyo, hilaw pa rin ang mga estudyante pagdating sa wikang Filipino. Doon na lang sa paggamit ng mga common na salita. Ano ang tama? Pinto, pintuan, din o rin. Maaring ito ay maliliit na bagay pero doon ay makikita natin na hindi pa gaanong advanced yung skills sa Filipino ng maraming estudyante. Kaya hindi na lubos maisip kung bakit gustong tanggalin ang Filipino bilang mandatory subject sa kolehiyo. Bakit nga ba hindi nararapat na tanggalin ang asignaturang Filipino sa kolehiyo?
Ayon sa Grupong Tanggol Wika, isang grupo ng mga Filipino teachers, higit 10,000 guro sa buong bansa kasi ang maapektuhan kapag nawala ang Filipino at panitikan subject sa kolehiyo. Ito ay hindi nararapat tanggalin, kundi nararapat nating pag-aralan upang mas malinang at madagdagan ang kaalaman ng bawat isa. Kung patuloy na tatanggalin ang asignaturang Filipino, paano na ang ating wika? Kung ito ay tatanggalin, para na rin tayong tinanggalan ng sariling pagkakakilanlan. Pagdating ng 2016, kung di Filipino o Education Major in Filipino ang iyong kurso, hindi mo na mapag-aaralan ng sarili mong wika. Katwiran ng CHED, sapat na raw ang pagtuturo ng Filipino subject sa grades 11 and 12 sa ilalim ng K-12 curriculum. Aral kasi at pagtataguyod kahit sa ang level kahit sa pamilya, sa basic education. Hanggat maaari pagdating mo sa college, yung mga major subjects na lang. Bagay na kinontra ng Liga ng mga Propesor maging ng National Committee on Language and Translation. Ang Filipino kasi na ibababa sa senior high ay yung academic Filipino. Ano ang nawawalang diskurso? Yung Filipino kung saan ma-appreciate ng bata yung gamit ng wikang Filipino doon sa kursong kinukuha nila. Pero ang mas malaki raw issue ay ang tila pag-itsapwera ng sarili nating pamalaan sa ating pambansang wika. Tinitignan natin ngayon, competencies Outcomes-based kasi ang ating trust ngayon. Ano yung kaya mo i-deliver? Sa isang pag-aaral ng Human Capital Development ng World Bank, nakita nilang mas may alas sa trabaho pati sa kita ang isang taong biyasa sa dominant language ng bansa, sa ating kaso, Tagalog. Pinatunayan na nga ng ilang pag-aaral na may koneksyon ang paglago ng ekonomiya sa wika. Ngunit sa Pilipinas, tila mas binibigyang halaga ang wikang Ingles kaysa sa Filipino. Dala ng paniniwalang Ingles ang sandata natin sa pagsabak sa globalisasyon. Ang bansang Hapon, Korea, Germany at iba pang mga bansa ay mauunlad na bansa nang hindi yumapos sa banyagang wika. Habang may sariling wika ang isang bayan, taglay niya ang kalayaan. Sambit ni Simon kay Basilio sa El Filibusterismo. Kung hahayaan nating maitsapwera ang ating wika, hindi lang tayo lipunan ng mga malalansang isda, kundi isang bayang nagpapasakop at nagpapaalipin ng kusa. Ayon kay Palencia 2014, ang pagkakaroon ng sariling wika ay masasabing katumbas ng pagkakaroon ng sariling mga paa dahil ito ang tumatayong instrumento upang tayo magkaunawaan at magkaisa. Ito ang hakbang patungo sa kaunlaran. Ang wika ang nagsisilbing tulay natin sa pagpapahayag ng ating saloobin, pagbibigay at pagkuha ng impormasyon. Wika ang kaparaanan upang maging isang ganap na tao ang isang tao at maging isang ganap na bansa ang isang bansa. Bakit nga ba? Bakit nga ba nila kinakahiya ang sarili nating wika? Ito ba ang nagpapakita na mahalaga ang wika? Gamitin man lang ay hindi magawa. Makarating sa ibang bansa, agad kinakalimutan wikang pinagmulan. Ganon ba talaga kadali kalimutan ang wikang Filipino? Hindi ko lubos maisip na may mga Pilipino na kinakahiya ang ating wika. Hindi ba nila alam na naghirap ang ating mga ninuno para ipaglaban ang karapatan ng bawat isa? Pinanday ito ng ating mga ninuno at ngayon ito ay ating napapakinabangan at napakalaki ng ambag nito sa lipunan. Tayo'y mas nakilala hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo dahil sa wikang Pilipino. Wika ang sandigan ng kaayusan at kapayapaan ng ating bansa. Ako ay Pilipino. Buong puso kong pinagmamalaki ang sariling atin. Paano magkakaunawaan ang bawat isa kung wala ang wika? Kaya wika natin ay pagyamanin dahil siya ang naghahatid ng diwa at kaisipan sa atin. Sa paaralan kung saan itinuturo ang kahalagahan ng wikang pambansa.
Alam naman natin na ang isang bansa ay matatawag na malaya kung ito ay may wika. Tuwing Agosto, ipinagdiriwang ang wikang Filipino, isa ako sa nakikiisa sa pagdiriwang na ito. Sa pamamagitan ng programang ito, bumabalik tanaw sa akin kung paano nabuo ang wikang Filipino. Ako ay isang Pilipino, ipagmamalaki at pagyayamanin ko ang wikang Filipino.